Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawa po natin ng reaction itong part 3 at part 4 ng tambalang Cory at Boogie. Unahin na natin itong part 3 guys. Dito sa part 3 ay nakita natin na magkausap itong si Boogie at si Cory sa telepono. At ang naging topic nila dito ay yung pag-alis ni Cory papuntang ibang bansa para magtrabaho. At sa planong ito ni Cory ay tutol itong si Boogie. Pero ang sabi ni Cory ay kailangan kasi niyang ituloy ang pangingibang bansa niya. Dahil maraming pangangailangan ang kanyang pamilya. Kailangan niya suportahan ang kanyang pamilya. At kung mananatili siya dito sa Pilipinas ay hindi niya kayang i-provide ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Dahil bukod sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ay may dalawa pa siyang anak na pumapasok. At bukod dito, ay bumabayad pa nga sila o umuupa sila ng bahay at bumabayad sa kuryente at ilaw. At dahil nga wala naman siyang pwedeng pagkunan dito sa Pilipinas, dahil wala din naman siyang naipon nung panahon na unang beses siyang pumunta sa ibang bansa, kaya no choice siya kundi muling mga ibang bansa. Kahit nga masakit para sa kanya na muling iwan ang kanyang pamilya, lalo na nga ang kanyang dalawang anak. Nasabi nga ni Cory ay kung may pagpipilian nga lang siya, ay mas gugustuhin na niya nandito sa Pilipinas at dito na lang maghanap buhay para wag na siyang malayo sa kanyang pamilya, lalo na nga dito sa kanyang dalawang anak. Pero dahil nga sa wala naman siyang naipon nung unang beses siya nag ibang bansa, ay
wala din siya magiging hanap buhay dito sa Pilipinas. At kung hindi siya magtatrabaho sa ibang bansa, ay papaano na lang ang kanyang pamilya? Anong kanilang kakainin? Paano niya makapag-aral ang kanyang 2 anak? At paano nga siya makakabayad sa upa sa kanilang bahay? At ganoon din sa ilaw at tubig nila. Pero ang sabi dito ni Boogie, ay handa niyang tulungan itong si Cory sa pagpo-provide ng pangangailangan ng pamilya nito. Maging daw ang pag-aaral ng 2 anak ni Cory ay handa niyang suportahan. Pero syempre, nahiya din naman ito si Cory na ipakarga dito kay Boogie yung obligasyon niya para sa kanyang pamilya. Dahil hindi pa naman sila mag-asawa nito si Boogie, na hindi pa nga sila mag-boyfriend and girlfriend. Kaya hindi tinanggap ito ni Cory. At sabi nga ni Cory, ay kung talagang mahal siya ni Boogie, ay mag-aantay itong si Boogie sa looban ng 2 taon. Pero isa kasing kinatatakot dito ni Boogie, ay baka nga daw sa paglayo ni Cory ng 2 taon, ay baka nga daw may makilala itong si Cory doon sa Oman na manligaw dito kay Cory, at baka nga sagutin daw ito ni Cory. Pero ang sabi ni Cory kay Boogie, ay yan ba ang pagkakakilala mo sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Pero syempre, naunawaan din naman natin yung nararamdaman nito si Boogie. Syempre, nahulog na yung loob niya dito kay Cory. At nakikita naman natin na seryoso talaga itong si Boogie dito sa nararamdaman niya kay Cory. Kaya nga lang, ay dapat din namang irespeto nito si Boogie itong desisyon ni Cory. Dahil tama din naman si Cory na kung talaga mahal siya ni Boogie, ay mag-aantay ito ng 2 taon at pagtitiwalaan siya nitong si Boogie. At ang isa pa sa naging topic nila guys ay yung patungkol doon sa naging galit nitong nanay ni Cory dito kay Boogie. Dahil nga doon sa pangyayari na hindi na ipaalam ng maayos ni Boogie itong si Cory nung matulog itong si Cory dito kay Laka Business. Nakita naman natin kung gaano yung naging galit nitong si nanay. Dahil doon sa naramdaman niya na tila ba binaliwala siya o nabastos siya doon sa ginawa nitong sila Boogie na hindi nga naipagpaalam itong si Cory na maayos na doon pala ito tutulog sa ka-business house. At nung may tanong nga ni Boogie kung galit pa itong si nanay, ayan sabi ni Cory ay oo daw, galit pa daw itong si nanay. Kaya naman ito si Boogie pagkatapos nila mag-usap nitong si Cory ay nagpa siyang humingi ng tulong dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business para makausap o maareglo yung galit ni Nanay Sinaida sa kanya. Kaya sabi dito ni Ka-Business ay sige, susubukan nating kausapin ito si Nanay Sinaida at aregluhin kung ano yung pagkakamali na nagawa mo. Yan ang sabi ni Ka-Business kay Boogie. At nito nga ito sa part 4 nitong vlog ni Ka-Business sa tambalang Cory at Boogie ay ito. Pumunta ito sila Ka-Business dito sa bahay nila Cory sa Bulacan para aregluhin yung naging pagkakamali nito si Boogie dito sa nanay ni Cory. At ito nga nung pagdating nila dito na makarap na nila Ka-Business itong nanay ni Cory na si Nanay Sinaida ay nakita natin na ito si Nanay Sinaida ay nandun pa rin yung galit dito kay Boogie. At sabi nito si Nanay Sinaida ay hindi naman siya galit dito kay Ka-Business. Wala din siyang problema dito kay Ka-Business. Kumbaga dito lang siya kay Boogie masama ang loob o galit. At ang naging termino pa nga dito ni Nanay Sinaida ay nasusuklam siya dito kay Boogie. Sabi nga niya ay nung una naman ay maganda ang pakitungo niya dito kay Boogie. Kaya nga lang dahil doon sa ginawa nito si Boogie na parang hindi na nga siya isinaalang-alang bilang nanay ni Cory ay nasusuklam na daw siya dito kay Boogie. Yun na daw yung nararamdaman niya dito kay Boogie.
At nakita naman talaga natin na nung magsorry itong si Boogie kay Nanay Sinaida, nung haplusin ni Boogie ang likod ni Nanay Sinaida, ay umiwas itong si Nanay Sinaida dito kay Boogie. At nakita din natin yung ekspresyon ng mukha nitong si Nanay Sinaida na talagang ipinapakita niyang galit siya dito kay Boogie. At sabi nga ni Ka-Business, ay wag na lang madaliin nito si Boogie yung hinihingi niyang pagpapatawad dito kay Nanay Sinaida. Kumbaga, ay utay-utay na lang nito si Boogie na ipakita na sincero siya sa paghingi ng tawad dito sa kanyang nagawang pagkakamali kay Nanay Sinaida. Sa isang banda, hindi din naman natin masisi itong si Nanay Sinaida. Kasi matanda ito eh. Alam naman natin yung mga katangian ng mga matatanda na pag talaga naramdaman yan na tila ba hindi mo siya inirespeto at nabastos mo siya, ay iba na talaga ang magiging tingin yan sa'yo. Pero alam din naman natin na ito si Nanay Sinaida ay hindi naman ganun kataray o hindi ganun kasama ang ugali. Dahil nakita naman natin yan sa mga vlog ni Papa Dins na mabait naman itong si Nanay Sinaida eh. Nadala nga lang ito ng kanyang sama ng loob dito sa ginawa nga nito si Boogie, na parang binaypass siya, parang hindi na siya inirespeto bilang isang nanay ni Cory. Kaya gano'n na lang ang naging sama ng loob niya o naging galit niya dito kay Boogie. At ito namang galit ni Nanay Sinaida na ito, kung tutusin, kayang-kaya naman ni Boogie na mapawi ang galit na ito ni Nanay Sinaida. Nasa pagtsatsaga na nga lang ni Boogie kung papaano niya ipapakita yung sinseridad niya sa paghingi ng tawad dito kay Nanay Sinaida. Dahil katulad nga niyan, aalis na si Cory. 2 taon mawawala si Cory. Kaya dapat dito sa 2 taon na ito ay itong si Nanay Sinaida naman ang ligawan nito si Boogie para maibalik niya yung tiwala at magandang pagtingin sa kanya ni Nanay Sinaida. Dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Nasa sa atin na nga lang kung paano natin itutuwid yung ating pagkakamali. At yan si Nanay Sinaida, pag nakita niyang sincero ito si Boogie sa paghingi ng tawad sa kanya, ay lalambot at lalambot ang puso nito. Ika nga lang sa kasabihan, ay walang matigas na berhen sa taong taimtim kong manalangin. Ibig sabihin, kung pagtsatsagaan lang ni Boogie na suyuin ito si Nanay Sinaida, ay walang imposible na mapalambot muli nito ang puso ni Nanay Sinaida at muli siyang matanggap nitong si Nanay Sinaida. At dahil sa pangyayaring ito, ay minabuti ni Ka-Business na putulin na itong ginagawa niyang pagbablog dito kay Cory at kay Boogie. Sabi nga ni Ka-Business, ay ititigil na niya ang pagbablog sa dalawang ito. Lalo na nga kung walang pahintulot si Nanay Sinaida. Kumbaga, ang magiging vlog niya dito kay Cory at Boogie ay nakabatay na lang dito kay Nanay Sinaida kung papayag ba ito o hindi. Ibig sabihin, kung hindi papayag ito si Nanay Sinaida na maiblog pa itong love team ni Boogie at ni Cory, ay hindi na ulit ito ibablog nito si Ka-Business. At dahil nga sa pangyayaring ito, ay marami sa mga viewers ni Ka-Business na nagmahal na sa tambalang Boogie at Cory ang nalungkot. At marami din dito ang nambash kay Nanay. Dahil sobra naman daw magsalita itong si Nanay. Na para ba daw na hindi natulungan nila Ka-Business o nila Papa Dins itong pamilya nito si Nanay. Lalo na nga ito si Kyla. Kumbaga samot-saring negatibong salita na o komento ang naging comment dito ng mga viewers ni Ka-Business. Lalo na nga doon sa sinabi ni Nanay na nasusuklam siya dito kay Boogie.
Kumbaga marami ang nasaktang viewers na nagmamahal kay Boogie sa sinabing yon ni Nanay Sinaida. Pero doon sa mga nag-comment po na mga hindi magaganda patungkol dito kay Nanay Sinaida, alalahanin po natin, nanay po kasi yan. At yun yung damdamin ng isang ina. O siguro po hindi tayo pare-pareho ng ugali. Siguro marami sa mga kananayan natin dyan na mas mauunawaan itong si Boogie. Naiintindihin na lang itong si Boogie. Pero aminin po natin na hindi po tayo pare-pareho ng opinyon pagdating dyan. Maaaring ko sa inyo po ay nauunawaan nyo si Boogie, ay meron din po na hindi nakakaunawa sa ginawa nito si Boogie. Kumbaga, irespeto na lang po siguro natin itong si Nanay Sinaida. Igalang na lang po natin kung ano yung nararamdaman niya bilang isang nanay ni Cory. Yan. At itong galit niya ito kay Boogie, ay hayaan na lang po natin na si Boogie ang trumabaho para mawala o maibsan ang galit sa kanya nitong si Nanay Sinaida. At alam ko na kayang-kaya ni Boogie yan kung tatrabahuhin ni Boogie. Kung talagang mahal nito si Boogie, ito si Ate Cory, ay gagawin niya ang lahat para lang mawala ang galit nitong si Nanay Sinaida dahil sa ginawa niya. At bago nga po magtapos ang vlog na ito ni Ka-Business, ay nagkaroon ng pagkakataong magkausap itong si Boogie at si Cory. At sa pag-uusap nilang ito, ay ramdam na ramdam natin yung emosyon, yung nabuong pagmamahalan sa dalawang ito. Lalo na nga dito kay Cory, kitang-kita natin na napamahal na talaga sa kanya ito si Boogie. Nakita naman natin guys kung papaano umiyak itong si Cory. Sobra yung nakita nating iyak dito ni Cory dahil nasasaktan siya na magkakalayo na sila nito si Boogie. Kung dati ang masakit lang dito kay Cory ay yung maiwan niyo yung kanyang pamilya, lalo na nga yung kanyang dalawang anak, ngayon nadagdagan na. Dahil nga sa nakita naman natin na napamahal na siya dito kay Boogie, ay masakit na rin sa kanya ang maiwan ito si Boogie. Ang sabi nga niya ay sana ay hindi magbago ito si Boogie sa looban ng 2 taon na wala siya dito. At ang hiling niya kay Boogie ay sana nga daw ay lagi siyang tawagan ito. At nangako naman ito si Boogie na lagi niyang tatawagan ito si Cory para nga magkausap sila. At sinabi din ni Cory dito na kung talagang mahal siya nito si Boogie, ay gawin nito si Boogie ang lahat ng paraan para mapatawad siya ni Nanay Sinaida. At ang pangako ni Boogie kay Cory ay gagawin niya ang lahat para mapatawad lang siya ni Nanay Sinaida, para muling maibalik ang dating tingin sa kanya ni Nanay Sinaida. At sa naging pag-uusap na ito ni Boogie at ni Cory, ay nakita natin na naging emotional din dito itong si Boogie. Bagamat hindi siya sing emotional nitong si Cory, ay nakita natin na tumulo din ang luha nitong si Boogie. Alam niyo guys, sa totoo lang, ang kulang na lang sa dalawang ito ay yung sagutin nito si Cory itong si Boogie. Dahil nakita natin naramdaman naman siguro natin na ito si Cory ay nahulog na ang loob dito kay Boogie. At alam naman natin na ito si Boogie ay ganun din kay Cory. Kumbaga, nagkakaunawaan na yung kanilang mga damdamin Kaya ang kulang na lang talaga sa kanila ay yung sagutin nito si Cory, ito si Boogie, para matawag silang boyfriend and girlfriend. Sayang nga lang, dahil nag-uumpisa pa nga lang itong love team, itong teleserye nilang ito, ay kaagad na natuldukan. Sa bagay, hindi pa naman sarado talaga Kumbaga,
Sabi nga ni ka-business, ay nakadepende kay Nanay Sinaida kung itutuloy pa yung pagbablog dito sa love team nito si Boogie at ni Cory. Kumbaga, ang irerespeto at igagalang dito ni ka-business ay yung pasya ni Nanay Sinaida. At malamang, ang huli nating mapapanood sa vlog na ito ay pag inihatid na nila itong si Cory sa airport, na kung saan ay nakiusap ito si ka-business na sila na lang yung maghahatid dito kay Cory sa airport, at kasama nga daw itong si Boogie. At nung sabihin ito ni ka-business na sila na lang yung maghahatid dito kay Cory sa airport, ay sinabi nitong si Nanay Sinaida na yun din daw yung napag-usapan nila, na usapin itong si ka-business para may maghatid dito kay Cory sa airport. At yun nga, nagkataon naman na yun din yung naisip ni ka-business, na ihatid nga nila itong si Cory sa airport. Kaya dito ang susunod nating aabangan ay kung papaano susuyuin itong si Boogie itong si Nanay Sinaida para mapatawad siya nito. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at walang sawang nanonood sa aking mga ina-upload na video. At bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga ina-upload na video. God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. At ingat po kayo lagi dyan. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.